Good morning, CCM! Ready na ba tayo mag-worship kay Lord? Tayo pong lahat ay tumayo. At habang tayo nagpi-prepare at binabasa ko po ang sabi dito sa Hebreo 13, tayo po'y umikot at kamustahin natin yung ating mga kapatid, no? Ayan po. Yan. Yung sa kabila po, punta po dito, magkamustahan po tayo, no? Yan. Yan. Ang sarap po sa pakiramdam at makita na tayo nagngingitian at nagkakamayan, nagyayakapan, no? Sabi po sa Hebreo 13, verse 15, kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. So ngayon po, papupurihan natin ang ating Panginoon. Ready na po ba ang lahat? Amen. Amen. So, Yes. tayo na pong magpuri sa Panginoon. Church, Asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Ang sayaw na nga sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. sumasayaw na nga. Sumasayaw na nga Sa galak tumatawa. nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya
ating pananabik sa ating Panginoon. Sumasaya na nga Come on, church! Sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Yes, Lord! Ang buhay namin ay iyong-iyo lamang. Amen? Napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyong mga salita. O Jesus, o sa'yo'y namamangha, umaapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Di masusukat pag-ibig mo sa amin. Katapatan mo ay hindi magmamahalin. Ang pangalan mo ay dadakilain. Jesus, napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyong mga salita. O Jesus, sa'yo'y namamangha, umaapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Di masusukat ang pag-ibig mo sa amin. Katapatan mo ay hindi magmamahalin. Ang pangalan mo ay dadakilain. Jesus, napakabuti
Church, sa susunod po nating kakantahin para sa ating Panginoon, gusto kong ipikit natin ang ating mga mata. Panandalian po natin ipikit ang ating mga mata, huminga ng malalim, at damhin ang presensya ng ating Panginoon dito sa lugar na to. Isipin natin na kaharap natin ang ating Panginoon habang inaawit natin ang awiting ito. Tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, tanging laan sa puso at damdamin. Ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila doon sa krus. Ako'y iyong pinalayan, Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Panginoon, Ikaw ang kaagapan. Kabutihan mo sa di nagkukulang. Panginoon, Ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila doon sa krus. Ako'y iyong pinalayan, Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso sa'yo Church, ano man ang ating pinagdadaanan, ano man ang ating mga suliranin ngayon, itaas natin sa Kanya, itaas natin sa ating Panginoon. ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay
Amen. Let's pray. Yes, our Father God, Lord, dalhin mo itong simbahan na to, Lord God, dun sa krus kung saan kami mapapalaya, Lord God. Dalhin mo itong simbahan na to, Lord God, dun sa krus kung saan ka namin matatagpuan, Lord God. Your promise to redeem us, Lord God. Patuloy mo, Lord God, araw-araw, Lord God. At ngayong araw na to, iparamdam mo sa amin yung pagmamahal mo sa amin, Lord God. As we talk about your word, Lord God, and start this day with your word. In Jesus' name we pray. Amen. Let's remain standing for the reading of the word. Yan. Our text ay manggagaling sa Luke chapter 1 verses 57 to 80. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Sabi doon, "And you, little my son, and you, my little son, will be called the prophet of the Most High, because you will prepare the way of the Lord. He will tell his people how to find salvation through forgiveness of their sins. Because of God's tender mercy, the morning light from heaven is about to break upon us." On verse 79, "To give light to those who sit in darkness, in the shadows of death, and to guide us to the path of peace." And John grew up and became strong in spirit, and he lived in the wilderness until he began his public ministry to Israel. Ayan, pagpapala sa Panginoon. Batiin niyo po muna yung katabi niyo bago kayo umupo. Say good morning, at masaya ako nakasama ka ngayong araw. Ayan. Pakita nyo naman sa katabi nyo na masaya kayo ngayong araw. Ngitian mo naman. Ayan, it's a great, great morning sa ating lahat. Ayan, sabi ni Pastor, happy birthday. Para sa kaalaman po ng lahat, birthday ko po ngayon. Ayan. Binati ko na yung sarili ko kasi babatiin nyo rin ako mamaya eh. So, this time church, I'm standing in front of you. Ako po si Brother Aga. And it's been a while nung, kailan ba ako tumayo dito? It's November pa po ata. So tayo, hayaan nyo po ako na gamitin ng Lord parang bigay ng message sa inyo ngayon. So kailangan ko ata nung tablet dito. Yeah. So, ang series natin for the whole month is about... Naku po, Pastor! Isang buwan na! Nakalimutan na nila. It is about called and chosen. Ikaw ay tinawag at pinili. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay tinawag at pinili. So ito po ay story. Ang kwento nito ay about kay Zechariah, Elizabeth, and John the Baptist. So this time, nasa chapter 1 verses 57 to 80 na tayo. So doon po sa mga unang verses, doon kinuwento kung sino si Elizabeth na asawa ni Zechariah. Si Zechariah po ay isang priest. And si Elizabeth ay galing sa pamilya ng mga priest. So priestly family. Ayan. Sabi nga sa binasa natin kanina, ayan. Ayun, no? Sabi diyan sa Luke chapter 1 verse 76. "And you, my little son, will be called the prophet of the Most High, because you will prepare the way of the Lord." Sa Tagalog po, dito ang nagsasalita ay si Zechariah. Ang kinakausap niya ay yung anak niya. So sabi doon sa Tagalog, "At ikaw anak ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan." So understandably, ang tatay gusto niyang may marating yung anak niya, na something great at maging kilala yung anak niya. Pero this time of this verse, of this chapter, alam niyo ko ilang taon lang si John the Baptist?
he was only 8 days old. Sinong sinabi ni Zechariah to kay John the Baptist? Sabi niya doon, di ba? And you, my little son, will be called the prophet of the Most High. This Most High is Jesus. Because you will prepare the way of the Lord. Ano nga asahan natin sa 8-day-old na bata? Di ba? Kung dyan nga sa Sunday school, ilang taon na yung mga bata dyan, ang kukulit. Sobrang kukulit naman nasa Sunday school. Pero nakakatuwa lang kasi we can see yung bright future ng bata doon sa Sunday school. Amen? Amen, syempre yung mga teachers dyan. Amen, yung mga teachers? Amen. So, ang tanong sa inyo, what was your first word or declaration pag nakikita nyo yung isang bata? Pag nakita kayo ng isang bata dito sa stage after ng service, anong una nyo sinasabi? Pakakulit. Pakaingay. Paka-cute. Diba? Pag nakita tayong bata sa labas, ay tatlo po yun, makulit to. Ay patalon-talon si Spider-Man siguro to paglaki. Diba? Ay magaling kumanta. Siguro magiging worship leader to. Magaling sumayaw. Siguro makapapasok sa dance ministry. Pero ito, ang declaration ni Zechariah, itong bata na to, itong 8-day-old na bata na to, siya ay magpe-prepare ng daan para kay Jesucristo. Kita mo siguro yung tuwa ng isang magulang na binigyan siya ng prophecy na ganon kay John. So our title for today, teacher na. Topic for today, kids, sabi doon ay the will to stand out. The will, sabi mo sa katabi mo, the will to stand out. So ano ba ibig sabihin ng the will to stand out? Ano ibig sabihin ng stand out? Again, before that, we were born uniquely. Tayo ay kakaiba. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Kahit medyo kakaiba yan, siya ay kakaiba. Di ba? Kahit nandidiri ka tignan. Sabi mo sa katabi mo, maganda ka kapatid at magwapo ka kapatid. Yeah, you were born uniquely. And before you were even born, you were called and chosen. Ikaw ay tinawag na at ikaw ay pinili na. Di ba? Bago ka mapunta dyan sa trabaho mo, ikaw ay tinawag na at pinili na. Kaya kung hindi tayo natatanggap sa trabaho na yan, baka hindi para sa yan. Kung hindi ka sinasagot ng manliligaw mo, baka hindi siya para sa'yo. O hindi ka para sa kanya. It's not me, it's her. Ay, it's not you, it's me. So there's a baby boy in the book of Luke that is born to have a uniquely special mission, which is to make way for the Lord Jesus Christ. And as soon as he was born, he is the talk of the town. Pagkapanganak pa lang sa kanya, siya na yung pinag-uusapan ng town nila because he is a miracle baby. And Elizabeth and Zechariah ages are not concluded in the Bible. So bakit tayo nagtataka? Bakit sikat to si John the Baptist nung pinanganak siya? Because si Elizabeth and Zechariah ay nandun na sa age na hindi na possible. Scientifically, hindi na possible na manganak or mag-carry ng baby. So let's say 50, 60, 70, 80, 90, 100. Siguro nasa ganong age na sila. So hindi na siya, sabihin natin, hindi na normal or hindi na ine-expect na magkaroon ng baby. Even to this day, di ba? Masasabi natin na hindi siya medyo possible na. But God has a way. And He made a way. Amen? Gumawa ng paraan ng Panginoon. The will to stand out, pag sinabi natin stand out, that is, ang similar word term niya is exceptionally good. Or katangi-tangi. Di ba? Dito sa church, using tangi. Di ba? Yun ang tawagan nila, tangi. Because, may nakikita ka dun sa tao na nag-ano siya lumiliwanag yung mukha niya or nag-i-stand out siya dun sa crowd. Diba? Yung orange na orange yung damit mo, red na red. Nag-i-stand out ka talaga sa church. Kasi lahat tayo nakaitim So mag-i-stand out. Yun yung ibig sabihin ng stand out. Ikaw ay katangi-tangi. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay katangi-tangi sa mga mata ng Panginoon. Yan, may pangalan pa, di ba? So katangi-tangi.
Bakit nag-stand out? Ang question is, bakit nag-stand out si Elizabeth sa mata ng Panginoon? At bakit nag-stand out si Mary sa mata ng Panginoon? Of all the virgin doon sa lugar na yon, bakit si Mary? Of all the barren, bakit si Elizabeth? Diba? Bakit sa lahat ng tahimik, ako pa yung tinuro ng teacher ko? Bakit sa lahat ng hindi nagsasalita, ako pa yung nakita ni pastor? Kasi ikaw ay katangi-tangi. May something na nakikita sa'yo ang Panginoon o ang isang tao, kaya kanya kino-call out. That's why we are called and chosen because we stand out. So ibig sabihin, ang tanong naman, paano tayo magkakaroon ng will? Yung kusang loob, yung hindi masama sa loob na mag-stand out ka. As a church, what do we need to do to stand out? Anong kailangan as a church, ikaw as a person, anong kailangan nating gawin para ikaw ay maging katangi-tangi? O kung sabihin natin, special. Yan. Special. So point number 1. Yan. Ang promise ko po sa inyo, hindi tayo abot ng 1 oras tulad ng dati. So, pero I believe the Lord will speak today. So, point number 1, pay attention to God's direction. Pay attention to God's direction. So, on Luke chapter 1 verses 57 to 61, sabi doon, when it was time for Elizabeth's baby to be born, she gave birth to a son. And when her neighbors and relatives heard that the Lord had been very merciful to her, everyone rejoiced with her. Sino bang hindi? Hindi na siya ina-expect na magka-baby, pero dinidesire nila. Dinidesire na tong couple na to nung karoon ng anak. Sino bang hindi? Di ba? Pero, nung nalaman nung mga kabarangay niya doon sa lugar nila na, buntis si Elizabeth at nanganak na siya, everyone rejoiced with her. And on verse 59, when the baby was 8 days old, they all came for circumcision ceremony. So, ito ay isang tradition na pag ang isang bata ay nasa 8-day-old na, 8 days na siyang nabubuhay dito sa mundo, required na sila ituliin, circumcise. So ito ay isang tradition na ginawa ng lahat. So they wanted to name him Zechariah after his father. Kasi ang tatay niya ay si Zechariah. But Elizabeth said, no, his name is John. Sabi ng mga chikadora. Sabi ng mga tao nasa paligid niya, yung mga kamag-anak. What? They exclaimed, there is no one in your family by that name. So I said, una, ang circumcision ay isang tradition. And naming of a son is also a tradition. So kung ikaw ay tatay mo si Julian Rodis, Pastor Julian Rodis, ang pangalan mo dapat Julian. At ako pangalan ko dapat Arnold. Magkamukha na kami, magkapangalan pa kami. So ganun ang tradition. Yun ang dapat masunod, yun ang dapat mangyari. So going back to first verses, we remember that Zechariah and Elizabeth are both righteous in the eyes of the Lord. Sila ay righteous sa mata ng Panginoon kasi si Zechariah nga isang pari. At si Elizabeth ay nasa isang pamilya ng mga pari din. So they are almost perfect. Almost perfect. Kaya nung nagbubuntis na si Elizabeth, ang gaan sa pakiramdam niya. Because pag ikaw, on their time, pag ikaw ay may hindi nangyari sa'yo na dapat nasa timeline, or ibig sabihin normal, na dapat normal na mabuntis si Elizabeth by nung kabataan niya, pag hindi ito nangyari sa'yo, ibig sabihin may ginawa kang mali sa mata ng Panginoon. So ikaw ay cursed. Or ikaw ay may nagawang hindi maganda sa Panginoon. Sabihin, ikaw ay hindi righteous. Pag ikaw ay hindi nabuntis that time or hindi ka nagkaroon ng asawa,
So yun yung mga bagay na ma-judge ka. Kaya sa verse 25 nga sabi ni Elizabeth doon, how kind the Lord is. Sobrang bait naman ng Panginoon. He has taken away my disgrace of having no child. So si Elizabeth nakaramdam ng pagkahiya kasi ang tingin sa kanya ng mga tao, may ginawa siyang mali. Ang tingin sa kanya ng tao, siguro kaya hindi siya pinagpapala ng isang anak dahil pinarusahan siya ng Panginoon. Dahil may hindi siya ginawang maganda sa mata ng Panginoon. Kaya yung bugtong hininga ni Elizabeth that time, ay salamat na awa sa akin ng Panginoon. At my age, hinayaan niya ako mag-carry ng isang anak. Diba? Tradition, or let's say, norm, is hard to break. Ang nakasanayan ay mahirap nang putulin o mahirap gibain, mahirap baguhin. Tama? Ang pagsisinungaling minsan nakakatuwa na gawin eh. Minsan mahirap na siyang pigilan. Di ba? Ang pag-add to cart, mahirap nang pigilan minsan. Add to cart ka lang ng add to cart. Bayad ng bayad. Mahirap na, kasi naging norm mo na siya, nakasanayan mo na siya. Ang paghinga, mahirap pigilin. Tama? Kasi norm siya. Ang pagkain, mahirap pigilin. Kasi masarap siya. Di ba? May mga bagay na ginagawa natin na normally na mahirap nang pigilin. At isa doon, nahirapan sila Elizabeth na baguhin is yung tradition of naming names a son. Isa sa mga bagay na nahirapan silang baguhin. Tradition is hard to break. By this age, you should, sa norm ng mundo natin ngayon, ang pag-college graduate, dapat at this age, graduate ka na. Dapat meron ka ng girlfriend at this age. Dapat meron ka ng asawa. Dapat meron ka ng trabaho at this age. Dapat may anak ka na. Ba, yun naramdaman ng Elizabeth eh. Nilagyan siya ng timeline ng tao. At norm ng tao yun, na nilalagyan nila tayo ng timeline. Napapakilaman ng tao talaga yung buhay mo. Amen? Sino nakakaramdam dito? Huwag niyang taas. Sino nakakaramdam dito ng may nakikialam talaga sa buhay ko eh. Gusto kong baguhin, gusto kong magtago sa kanya, kaso pinapakialaman niya talaga yung buhay ko eh. Diba? Mahirap baguhin yung ganong norm. By this age, dapat nagre-retire ka na. Diba? Sabi nga ng iba, pag namatay na ng 60, pwede na yan. Okay na yan. Masaya na siguro siya. So, you will be against people. You will be against norm. You will be against all the traditions. Pag pinili mo ang landas na kasamang Panginoon. Amen. So, sabi nga sa Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng kapanahunan ito. Sa halip, hayaan niyong baguhin kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sa gayo, mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos, will ng Panginoon. Be reminded that this prophecy of the Lord is about 400 years ago. Nagkaroon ng silence from Malakay to Luke, nagkaroon ng silence. So meron lang dito sa mundo, meron lang tayong 100 years para mabuhay. So ibig sabihin yung 400 span na silence na yon, possible hindi natin naabutan. Hindi natin narinig ang Panginoon. So itong prophecy na to, binigay ng Lord 400 years ago at dito lang nangyari sa time nila Zechariah at ni Elizabeth at ni John the Baptist. The will of the Lord, kung hindi pa binibigay sa'yo, hindi pa ito kalooban ng Panginoon. If you pay attention to God's direction, pag hindi pa sa'yo, huwag mo ipilit. Right? Kasi pag pinipilit, mas mahirap eh. Mas mabigat. Di ba? Mas nafe-feel natin na may tension. But if it's God's will, kahit hindi mo gusto mangyayari.
Hindi ko alam kung ina-expect pa nila Elizabeth yung time na yun eh. Pero nangyari. After 400 years, nagparamdam yung Panginoon at sa kanila pa pinaramdam yung pagmamahal ng Panginoon. Di ba? Nagpakita siya ng mercy sa mata ng Panginoon. Do not be pressured to the pattern of this world. Di ba? Gusto ni Elizabeth, sabi niya hindi. Gusto man ng mga nakapaligid sa kanya, dapat Zechariah pangalan mo sa kanya. Pero sabi ni Elizabeth, hindi. Ang pangalan niya ay John. Sabi po sa according to populationproject.com, ito yung mga may John na pangalan sa buong mundo. Una, yung US, merong 3,621,661 na John dun sa US. Sunod yung UK daw, may 1,237,512. Dami. Sa Pilipinas, meron 211,898. Yung 8 po dyan nasa worship team. May 8 po kaming John doon sa worship team. Andiyan si John Ren. Meron pa nga po sila John Gabriel, basta 8 po kami nandun. 8 po silang nandun. Di ba? I guess meron pa dito ibang John. Meron pa po ba? Kuya John Dex. O yan. Kasama po kayo dyan. Kayo pang 90. So maraming John noong dito sa Pilipinas. So, on verse 62, sabi doon, so they use, hindi papapigil itong mga tao na to. Gusto nila na masunod ang tradition. Kaya dapat Zechariah pangalan niya. Sabi sa verse 62, so they use gestures to ask the baby's father what he wanted to name him. O, bigyan ko lang kayo ng onting context. Dahil sa disobedience ni Zechariah nung nagpakita sa kanya si Angel Gabriel, so nangyari itong lahat na to doon sa temple kung nasaan si Zechariah nagsiserve. So nagpakita sa kanya si Angel Gabriel, sinabi niya yung prophecy, magkakaroon siya ng anak, pero nagkaroon ng doubt si Zechariah. Kaya siya ay napipi, hindi siya nakapagsalita. So itong time na to, nagkakagulo sila sa ipapangalan kay John, ganun siya ka-famous, ganun siya nag-stand out dun sa town nila, na pinapakailaman pati yung pangalan niya, ganun siya katindi. So habang nagkakagulo sila, pipe to si Zechariah. Kaya sabi nila, hindi natin mapuwersa yung nanay niya. Punta tayo doon kay Zechariah. Si Zechariah pipe. Kaya nag-sign language lang sila. Siguro hindi marunong mag-sign language to si Zechariah. Kaya sabi niya, bigyan mo ako ng tablet. Writing tablet po So, sinearch ko lang, out of curiosity, ano itsura ng writing tablet? So, nasanit siguro tayo, mayroong Apple, may iPad, na nagsusulat ka doon. Pero before, ang writing tablet nila ay parang isang may kahoy or bato, could be bato or kahoy, na binubuksan, literal tablet. Tapos, meron silang ginagamit, minsan, it could be clay or sand. Tapos, meron silang pangsulat, doon nila sinusulat. So, yun po yung itsura ng writing tablet before. So, doon, sinulat ni Zechariah ang pangalan na John. So they will tell you what you will do and it will be hard to resist. Mahirap pigilan. But Elizabeth remained faithful to the word of the Lord. Hindi ko alam kung paanong paraan niya nalaman. Kasi kung babalikan po natin yung mga verses, si Zechariah lang yung nakakaalam na John ang ipapangalan sa anak nila. At paglabas niya ng temple, napipi na siya. Hindi ko alam kung paano sila nag-usap ni Elizabeth ngayon. Kung possible, writing tablet din, pwedeng nag-charade sila. Pero nalaman ni Elizabeth na John dapat ang ipangalan kay John the Baptist. So Elizabeth remained faithful to the word of the Lord. That is our second point. Stay faithful. Sabi mo sa katabi mo, stay faithful. Sabi mo sa asawa mo, stay faithful. Faithful ka daw.
Let's read it on verse 63 to 66. Sabi doon, he motioned for a writing tablet. Ito na, hiningi niya na yung writing tablet. And everyone's surprised he wrote, his name is John. So nanggaling na mismo sa tatay. Ang pangalan niya ay Juan. Instantly, Zechariah could speak again. Kanina, di ba, hirap siya magsalita. For 9 months, hindi nakakapagsalita si Zechariah. Instantly, Zechariah could speak again and he began praising God. Awe fell upon the whole neighborhood. Sa ibang translation, fear. Fear fell upon the whole neighborhood and the news of what happened spread throughout the Judean hills. And everyone who heard about it reflected on these events and asked, what will this child turn out to be? For the hand of the Lord was surely upon in a special way. Ano na lang ang gagawin pa, ang magagawa pa ng Panginoon dito sa bata na to? Diba? Una, is a miracle baby. Ngayon, ang Lord pa ang nagpangalan sa kanya. Ano pa ang hindi kayang gawin ng Panginoon? So, napaisip nga ako paano na lang kung hindi sinunod pa rin ni Zechariah yung nadyan ang ipangalan sa kanya. Siguro hanggang ngayon, pipi pa rin si Zechariah. Di ba? Kasi, merong disobedience. There is consequence in disobedience and disbelief sa mata ng Panginoon. Pag hindi ka naniniwala, meron kang doubt, merong consequence. But in obedience, there is freedom. Sabihin nyo, freedom. Merong kalayaan. We can be distracted by what we are going through as Christians. Diba? Sabi ng Lord, maging faithful ka. Pero dahil sa dami ng ginagawa natin, sa dami na nangyayari sa mundo, nadidistract tayo. Nawawala sa atin yung pagiging faithful. Nawawala sa atin yung word ng Panginoon. Bakit mahirap tumanggap? May nagtanong po sa akin, bakit mahirap nung tinanggap ko si Lord? Bakit naging mas mahirap nung tinanggap ko si Lord? Yung mga nabaptize dito, mga nakaraan. Bakit nung simulang nabuhay ako sa pagiging Christian, tinanggap ko si Lord, nagpabaptize ako, araw-araw, linggo-linggo naman ako nag-church. Ba't parang lalong humirap? The question there is, may nagbago ba sa situation mo? May nagbago ba sa environment mo? I guess wala. When you accepted God, you are not blinded anymore. Yung akala mo dati na ang hirap na hindi magsinungaling. Dati nadadalian ka magsinungaling kasi hindi mo alam na yun ay mali sa mata ng Panginoon. Dati okay lang na hindi mag-church. But nung nag-church na ako, nahihirapan na ako. Kasi dati hindi mo alam na dapat nag-church ka every Sunday. Na dapat nagbabasa ka ng Bible. Na dapat nagdadwell ka lagi sa presence ng Panginoon. Wala nagbago sa situation. Sadyang nabumukas lang yung isip mo at yung mata mo. So you are not blinded anymore. So merong kalayaan. Kalayaan. Amen. Instantly, Zechariah could speak again and began praising God. For 9 months, Zechariah was not able to speak. Isipin nyo yun, nawala nga lang yung Facebook Nahihirapan na tayong gumalaw sa mundo Ayun, for 9 months, hindi siya nakapagsalita. For sure, hindi alam ni John the Baptist na nasa tiyan siya ni Zechariah. Hindi niya alam yung boses ng tatay niya. Hindi niya good morning, hindi niya nababate. Di ba? For 9 months, hindi nakapagsalita si Zechariah because of disobedience and disbelief. Di ba? Point number 3, believe in the word of God. God's word is a promise of mercy. Sabi yan sa Luke chapter 1, verses 67 to 73. Then his father, God is a promise of mercy.
Sabi sa Luke chapter 1 verses 67 to 71. Then his father Zechariah was filled with the Holy Spirit and gave this prophecy. After niya mag-obey after 9 months, ang unang lumabas sa bibig ni Zechariah is praise the Lord. So through this song, to these praises, ito ay sinabi ni Zechariah. Sabi doon sa verse 67 to 73. And then his father Zechariah was filled with the Holy Spirit and gave his prophecy. So si Zechariah ay napuspos ng Espiritu at sinabi niya to, Praise the Lord, the God of Israel, because He has visited and redeemed His people. This is the Israelites. Kasi alam ni Zechariah na in capture ang mga Israelites. Sila ay pinapahirapan. Sila ay hindi nakaka-experience ng freedom. So as soon as he spoke, sabi niya doon, Praise the Lord, the God of Israel, because He has visited and redeemed His people. He has sent us a mighty Savior from the royal line of His servant David, just as He promised through His holy prophets long ago. Now we will be saved from our enemies and from all who hate us. And He has been merciful to our ancestors by remembering His sacred covenant. So this is the promise of the Lord. So sa salita ng Diyos, merong pagkaawa, may pangako ng pagkaawa. So if you are in a situation na, Lord, nahihirapan ako. Lord, parang hindi ako makapagsalita. Hindi ko ma-voice out yung nasa puso ko. Ang sabi ng Lord is merong pagkaawa sa Kanya. And the covenant He swore with an oath to our ancestor Abraham. So God's word is a promise of mercy. Right? So point B, God has promised to transform us. May promise ang Panginoon na babaguhin ka niya. Di ba? God's church is the proof of God's promise to transform hearts. We will not find perfection. Walang perfect sa church. Pero ang sabi ng Lord, may promise ako sa iyo na babaguhin kita. But we will find God's transforming grace at work. If you find a church, kung nandito ka sa simbahan at nakikita mo na parang nahirapan yung church, parang malungkot, pag worship song, parang di naman silang tataas ng kamay. Because ang promise ng Panginoon is, there is a transforming grace at work. The Lord is not finished with you yet. There is no perfect church. He transforms our positions from weakness and slavery to deliverance from sin. He transforms our affections to serve Him without fear. Tayo at tinatransform ng Lord para mag-serve sa Kanya ng walang takot. Mag-serve sa Kanya ng may saya. Mag-serve sa Kanya ng merong kalayaan. We have been rescued from our enemies so we can serve God without fear, in holiness and righteousness for as long as we live. Amen. At mapapatunayan ko na ang church natin ay puspos ng Espiritu. Di ba? Ramdam nyo ba yung init ng hall ngayon? Ako ramdam ko eh. Pero I believe this is the work of the Spirit. For God's, point C, God's promise reveals the Savior. Zechariah's son will be the prophet of the Most High. Prophet always pointed to something greater. Pag sinabi nating prophet, ito ay hindi lang basta isang tao, pero meron siyang special mission with the Lord. So the angel told Mary, her child will be the son of the Most High. Sabi nga sa verse 76, And you, my little son, will be called the prophet of the Most High, because you will prepare the way of the Lord. So si John the Baptist, ang mission niya is to prepare the way of the Lord for salvation. So this time na pinapanganak buntis si Elizabeth, ay buntis din si Mary.
So there is a preparation before the salvation. So that is, ang trabaho ni John the Baptist is ayusin mo yung dadaanan ng Panginoon. Ibig sabihin, i-prepare mo yung mga tao. Iparating mo sa kanila yung magandang balita. Iparating mo sa kanila na merong Messiah na dadating dito 4 years ago pa na prinamis ng Panginoon. At ngayong day na to, ngayong pagkakataon na to, dadating na siya. So yun ang trabaho ni John the Baptist. So you will tell his people how to find salvation through forgiveness of their sin. Because of God's tender mercy, the morning light from heaven is about to break upon us, to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, and to guide us to the path of peace. So what it is to stand out? To stand out, you need to have a servant's heart. To stand out, kailangan mo daw meron kang puso na handang magsilbi. So ask yourselves today, meron ba akong puso na kayang magsilbi? And having a servant's heart is not about great things. It's not about you na nandun ka sa komportableng lugar. Diba? Ang isang servant heart is ready mag-map ng church. Ang servant heart, ready mag-serve sa tao niya. If you want to be a servant of the Lord, huwag kang umupo dyan. Work in the church. Be a worker of a church. Ihanda mo yung mga tao. Hayaan mo gamitin ka ng Panginoon para maging John the Baptist na tagapaghanda para sa pagdating ng Panginoon. Di ba? Hindi ba masaya yun? Na hindi lang ako ipapanganak dito sa mundo para umupo sa upuan. Pinanganak si John the Baptist para i-ready yung dadaanan ni Jesucristo. That is a special mission na dapat tinatanggap natin. Actually, sa John chapter 1 verse 80, John grew up and became strong in spirit. So natupad yung prophecy ng Lord. Si John ay lumaki at naging malakas sa espiritu. And he lived in the wilderness until he began his public ministry to Israel. Kanila lang pinag-uusapan natin, nakakapanganak niya lang. 8 days old. Tapos ngayon, sa whole chapter ng Luke chapter 1, tumalo na sila dyan sa verse 80. John grew up and became strong in spirit. Alam niyo po ba itsura ni John? Si John the Baptist ay hindi, binigyan siya ng special mission. Pero hindi siya nilagay ng Lord sa isang mansyon, sa isang palasyo. Pero nilagay siya sa wilderness. Diba? Nilagay siya dun sa lugar na parang sabihin natin forest, sa kawalan. Siya hindi nabuhay na parang isang prinsipe. Sabi nga sa Matthew chapter 3, verses 4 to 5. Ito yung description sa kanya. The prophet Isaiah was speaking about John when he said, "He is a voice shouting in the wilderness, prepare the way of the Lord's coming, clear the road for him." So dito si John is at work na. Is ready para sa pagdating ni Jesucristo. On verse 4, John's clothes were woven from coarse camel's hair. So si John the Baptist, isang bata na binigyan ng Panginoon ng special mission. Ang tanging suot niya lang ay buhok ng isang kamelyo. Alam niyo po ba kung gaano kabaho yung isang buhok ng isang kamelyo? Pag natuyo, nabasa, natuyo. Kasi wala siyang tinitiran eh. Wala siyang magandang bahay. So yun lang ang suot ni John the Baptist. Sabi pa doon, at ang tanging kinakain niya ay locust and wild honey. So this special child who has a special mission, who will serve the Lord, ang kinakain niya lang isang tipaklong at sinasawsaw niya doon sa honey. Alam niyo ba kung gaano kahirap lunukin yun? So being a servant of God
not only put others' need ahead of our own, but to serve with the right motivation. Meron tamang motivation, and that is to put God's will first. So we are born with special mission. That is to serve God and prepare His way for His people. Now, church, tayo nandito sa simbahan hindi para pagsilbihan. We are here to serve. We are on a mission. Di ba? Kaya tayo nakaupo ngayon dyan because para marinig natin itong salita ng Panginoon. Now, we need to do something greater. We need to do something more for the Lord. Di ba? So now, let's all stand. And let's all pray. Yes, our Father God, Lord, maraming salamat, Lord God, for your word. Lord, itong pinapagawa mo sa amin, Lord God, is a mission, special mission, Lord God, to prepare for the way of the Lord. Lord, huwag mo hayaan yung puso namin na nakatingin sa ibang tao, Lord God. Huwag mo hayaan yung puso namin na walang joy of service, Lord God. Huwag mo hayaan, Lord God, na hindi kami mag-serve sa simbahan mo, Lord. Lord, use this church. Use every one of us, Lord God. Natanggalin mo kami, Lord God, sa aming mga comfort zones. Lord, alisin mo yung tingin namin sa sarili namin na malaki kami, Lord God. Lord, tulad ng ginawa mo kay John the Baptist, Lord God. Lord, ibaba mo kami, Lord. Dalhin mo kami sa wilderness, Lord God, where we can see the beauty, Lord God, ng mundo. Lord, tanggalin mo sa amin yung joy at yung pagiging komportable dito sa mundo, Lord God. For our mission, Lord God, ay nasa battlefield, nandun sa gulo, Lord God. Dalhin mo kami sa mundong magulo, Lord. So we can minister, Lord God, minister sa mga tao mo, Lord. Lord, continue to change our lives, Lord. Continue to make us your servants from this day, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.